Magandang araw mga kaibigan. Malungkot na balita po itong ating pag-usapan ngayon. Itong post ng News 5. Pinay nasawi. Pinay caregiver patay sa missile strike sa Tel Aviv sa Israel. Ito na, nalagasan na po tayo ng isang kababayan. Umalis siya sa bansa dahil sa hirap. Iniwan ang pamilya na doon na siya nalagutan ng dahil sa giyera. Well, lahat naman tayo talagang may hangganan ng ating buhay. Ang nakakalungkot is bakit pa maraming Pilipinong aalis, iwanan ng pamilya at magtrabaho sa ibang bansa. Kung hindi sana dahil sa pangungurakot sa gobyerno, kung maayos lang sana ang pamamahala sa ating kaban ng bayan, maraming papasok na magnegosyo sa ating bansa, maraming trabaho, mabawas-bawasan ang mga kapwa nating Pilipino na napipilitan lang umalis dahil wala naman silang choice dahil halos walang trabaho sa ating bansa lalo na ngayon. So yan, nadamay na. Mayroon akong nabasang post na ang Pangulo parang nagsabi siya na ayan, na-realize na ng mga Pinoy sa Middle East kung gaano kadelikado ang kalagayan ng US military bases dyan sa Middle East. Pag mayroong military bases, magnet yan ng atake ng kalaban ng US. So ngayon, ang tanong sa ating Pangulo, bakit pinayagan niya in fairness sa Pangulo, 5 pinayagan ng Pinoy administration, 5 EDCA sites. Nandiyan na yan. Pagdating ng administrasyon ito, nadagdagan pa ng 4. At ang pinakamatindi, yung pumayag ang Pangulo na dalhin ng mga Amerikano yung US Typhoon missiles nila. Yun ang pinakamalaking magnet. Kasi yung mga EDCA sets na hindi pa naman fully developed. Dinidevelop pa lang. Kung mayroong mandadamay sa atin ng pinakagrabing damay ay yung presensya ng Typhoon missiles ng US sa Pilipinas. Kaya ang China, ang Russia umangal. Baka gusto nyong magkasunugan. Sige, those who play with fire will be burned with fire, sabi ng Chinese. So ano ngayon? Pag nag-escalate ang gerang ito ng US, Israel versus Iran, ano bang mangyayari sa atin? Madadamay ba tayo? Ito, post ni General Romeo Pocis. US at Israel binomba ang Iran. Iran binomba mga bansa sa Middle East na merong mga US bases. Ganyan ang mangyayari sa atin dahil sa EDCA bases. So, damay ba tayo? Yes, damay na damay. Pasalamat tayo sa ating gobyerno ngayon dahil, I don't know, mahal nila ang bansa Mahal nila ang mga Pilipino, kaya inalaw nila na magkaroon ng military bases, lalo na yung US Typhoon missiles. Yun ang magnet. Instead na seguridad daw. Deterrence daw. Para hindi tayo atakihin. Anong hindi atakihin? Lalong iatikin. Sa tingin ko lang, I might be wrong. Baka tama sila. Na
pinapasok nila ang Typhoon missiles ng US para matakot ang kalaban. O, safety tayo. Baka ganun ang isip nila, and baka tama sila. Ako lang ito, personal ko lang na opinion, yung missiles na yan ang magdadala sa atin ng matinding. Mabuti sana kung meron din tayo, kagaya ng Israel, meron tayong air defense system, Patriot bang tawag nun. Kaya halos umuulan ang missile sa Israel, karamihan nasasalo na neutralize ng Patriot dahil sinasalubong pa lang sa taas eh. Yung missiles ng Iran hindi bumabagsak. Paminsan-minsan lang may makalusot. Kaya itong nakalusot na missile sa Tel Aviv, yung namatayan tayo ng isa. Wala tayong air defense system. Meron tayong mga manananggal daw. Meron tayong barang. Oh, yun lang daw ang kaya nating idepensa sa mga incoming missiles ng kalaban ng US. Kaya nakakatakot po. Let's pray na sana hindi mag-escalate ang gyerang ito, dahil kung lumala ang gyera, we have no choice kundi madamay. Basahin natin ang comments tungkol sa damay-damay. JLRM, ibuli sila ni Ping, sir, sa Senate, kagaya ng ginawa niya kay Sir Paildo dahil sa isyo ng anak niyang smuggling. Ronald Batong, ipa-search warrant na agad ang mga yan na nga. Tama ka, kaya imbestigahan ang mga Peking. Ba't napunta nito? Oh. So, let's pray. Basta nakakaawa ang pangalan ng Pinay caregiver nakalagay dito is Mary Ann Velasquez de Vera ng Pangasinan. Sana wala nang madagdagan. Ang pinsan ko, nurse sa Israel, palagi siyang nagpo-post kaya namomonitor ko at pagdasal na lang natin sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na muugiro. So dako na gid kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyod ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra dangamo giipalit sa makaon. So taman ra gid ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oh, So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon?
kung kuan mag-ulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. Hmm, So dili mo makatulog og tarong. dili sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Sige ante, salamat. Sa